Alam nyo ba guys na as of now, 2026, ay meron ng almost 30 na mga Chinese car brands dito sa Pilipinas. Kaya mapapatanong ako minsan, ito na ba ang magiging future ng car scene dito sa Pilipinas? Kaya kung hindi nyo pa kilala kung sino-sino yung mga Chinese car brands na yan, ay magka-countdown po tayo ng 27 sa kanila at i-arrange po natin yan ayon sa popularity. Sa number 27 po ay ang Neta. Isa po ito sa pinakabagong Chinese EV brand na available dito sa Pilipinas ngayon. Ang focus po ng Neta ay makapagbigay ng abot-kayang EV para doon sa mga Pilipinong gustong mag-switch from internal combustion engine papunta sa EV. 2014 po nung magsimula sila sa China at isa po sila sa top new energy vehicle startup company doon. Ang ino-offer naman po nila ngayon dito sa Pilipinas ay itong Neta Aya na nagahalaga ng 1,190,000 pesos only. Sa number 26 naman po natin ay ang Xpeng. Kilala po ang Xpeng na isa sa pinakamalaking tech-focused car manufacturer sa China na andito na ngayon sa Pilipinas. Karamihan po sa mga sasakyang ino-offer nila ay mayroon ng advanced driver assistance system na maihahalin tulad na sa Tesla. 2014 po na mag-start ng Xpeng sa China. At ngayon naman dito po sa Pilipinas, isa sa ino-offer nila ay ang Xpeng G6 na nagahalaga ng 1,790,000 pesos. Sa number 25 po natin ay ang Li Auto. Medyo special po itong Li Auto kasi karamihan po sa mga ino-offer nilang models ay mga EV na gumagamit ng range extender technology. Ang ibig sabihin po niyan, electric pa rin po yung pag-andar niya pero meron po siyang maliit na gasoline engine na nagsisilbing generator para mas mapahaba yung driving range. Since 2015 naman po ang Li Auto sa China. At ngayon ay available na rin po siya sa Pilipinas kung saan ang isa sa ino-offer nila ay ang Li Auto L6 na nagkahalaga naman po ng 3,490,000 pesos. Sa number 24 naman po natin ay ang Zeekr. Premium electric vehicle naman po ito na galing sa Geely Group. Ito po yung brand ng Geely na sinasabing makikipagsabayan sa Tesla, sa BMW, at even sa mga EV ng Mercedes-Benz. Pero mas mura syempre. Marami po sa mga models na ino-offer ng Zeekr ang kayang umabot sa mahigit 500 km na range sa isang full charge lang. Founded po ang Zeekr noong March 2021 sa China. At ngayon ay mayroon na rin pong Zeekr dito sa Pilipinas na naghahalaga naman po ng 2.6 hanggang 3 million pesos. Sa number 23 naman po natin ay ang Jayco. Ito naman po ay bagong SUV brand na hawak ng Chery Group. Ang focus naman po nitong Jayco ay mas elegant na design at saka mas premium na mga materyales ang ginagamit. Founded po ito noong 2023 at kasabayan po nito yung brand na Omoda na under din sa Chery Group. At kahit na po ito premium brand ang Chery, nasa 999,000 to 1.1 million lang po yung pinakamurang model nila na tinatawag na Jayco J5. Sa number 22 naman po natin ay itong Omoda. At tulad nga po ng Jayco, itong Omoda ay under din sa Chery Group. Ang focus naman po ng Omoda ay sporty at futuristic na design para dun sa mga younger buyers. Although hawak po ng Chery itong Omoda at saka ang Jayco, doon po sa China ay ginawan sila ng Chery ng separate na company na tinatawag na Anhui Omoda Jayco Automobile Company. Dito po sa Pilipinas, ang pinakamurang model ng Omoda ay ang Omoda C5 na naka 1.5 liter gasoline engine. Nagahalaga naman po ito ng 898,000 pesos up to 1.1 million pesos. Sa number 21 po natin ay ang Hongqi. Ito naman po ang masasabing luxury brand talaga doon sa China. Kasi alam nyo guys, noon itong Hongqi ay nakalaan lang para sa mga Chinese government officials. Pero ngayon po ay gumagawa na rin sila ng mga premium SUVs and sedans para sa masa. Hindi lang po sa China kasi meron na rin po niyan dito sa Pilipinas. At ang pinakamurang model na available po nila dito sa Pilipinas ay yung Hongqi EQ-M5 na isang electric vehicle. Naghahalaga naman po ito ng 1.88 million pesos. Sa number 20 po natin ay ang Bestune. 2006 pa lang po ay mayroon na pong Bestune sa China kung saan ang una nilang model ay ang Bestune B70 na binase sa Mazda 6. Ang Bestune po ay isang car brand na under sa FAW at sa ngayon po ay mayroon silang dalawang model na ino-offer dito sa Pilipinas. Ang Bestune Nat E5 na naghahalaga ng 1,288,000 pesos at syempre yung mas popular at saka mas affordable na Bestune Pony
na napakamurang EV. Naghahalaga lang po ito ng 588,000 pesos. Sa number 19 naman po natin ay ang Aito. Isa po ito sa pinakabagong premium Chinese electric vehicle brand na available lang ngayon dito sa Pilipinas. Ito po ang unang brand na under sa Huawei Harmony Intelligence Mobility Alliance, kung saan ang design at development process, mga key components, vehicle software at even yung powertrain ay mula lahat sa Huawei. Ang ibig sabihin naman po ng Aito ay adding intelligence to auto. Ngayon pong 2026, ang available lang po nila ay yung Aito M9. Naghahalaga naman po ito ng tumataginting na 5,757,000 pesos. Sa number 18 naman po natin ay ang Ceres Auto. Dati po itong tinatawag na SF Motors Incorporated na nakabase sa Santa Clara, California. Kasi guys, supposed to be sila ay magdi-design at magpo-produce ng mga EV para sa Amerika. Kaso nga lang, hindi po yan nagmaterialize kasi humigpit po ang Amerika pagdating sa mga Chinese brands. At ngayon naman po ay Ceres Auto na ang tawag sa kanila. Available na sila ngayon dito sa Pilipinas kung saan ino-offer nila ang Ceres 5 at saka Ceres 7. Ang mga presyo po niyan ay pwede nyong i-request sa Zigwheels. Sa number 17 po ay ang DFSK. Ito naman pong DFSK ay Chinese brand na under naman sa Ceres Auto. Ang mga EV na ino-offer po nila dito sa Pilipinas ay ang DFSK EC75 na isang commercial van, ang DFSK E5 na isang SUV. Tapos yung pinakamura nila ay yung DFSK Candy na isang micro EV. Naghahalaga lang po yan ng 658,000 pesos. Sa number 16 naman po natin ay ang Dongfeng. Isa po ito sa pinakamalaking state-owned car manufacturer sa China. At more than 50 years na po sila sa automotive industry. Pero dito po sa Pilipinas ay noong 2023 lang sila ni-launch ng Legado Motors. Marami po silang ino-offer na mga models dito sa Pilipinas ngayon, pero ang pinakamura po nila ay yung battery electric vehicle na Dongfeng E70 Pro. Naghahalaga po ito ng 1,198,000 pesos. Sa number 15 naman po natin ay ang JAC. Isa rin po ito sa pinakamalaki at pinakamatatag na automaker sa China. 2016 po sila pumasok sa Pilipinas na ang mga ino-offer nila noon ay mga heavy duty trucks lang. Pagdating po ng 2018 ay nag-offer na rin po sila ng mga passenger cars. Sa ngayon po, ang pinakamurang mabibili nyo sa kanila ay ang JAC JS2 Pro na naka 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine. Naghahalaga po yan ng 895,000 pesos. Sa number 15 naman po natin ay ang BAIC. Since 2010 po ang BAIC na isang state-owned Chinese car manufacturer. Kapartner po ng BAIC sa automotive business ang Mercedes-Benz, ang Hyundai at saka ang Foton. 2014 pa po na nandito sa Pilipinas ang BAIC at ngayon po ay nag-o-offer sila ng 8 models ng mga SUVs. Pero yung pinakamura nila ay tinatawag na BAIC X55 Verb na naka 1.5 liter gasoline engine. Naghahalaga lang po yan ng 948,000 pesos. Sa number 13 naman po natin ay ang Aura. Ito naman po ay ang EV brand mula sa GWM na na-establish noong 2018. Ang ibig sabihin po niyang Aura ay open, reliable, and alternative. 2023 naman po noong i-introduce ang Aura dito sa Pilipinas kung saan in-offer nila noon yung Aura 3. Kaya nga lang guys, ngayon ay hindi po yan available. Pero I'm sure pagdaan ng mga ilang panahon ay babalik po yan para sa bagong modelo. Sa number 12 naman po natin ay ang Tank. Hardcore off-road SUV naman po ang focus nitong Tank na pangtapat sa Prado o kaya naman sa Everest. Under din po ito ng GWM na nilaunch noong 2020 sa China. Pero dito po sa Pilipinas, 2022 nung magkaroon ng Tank 300. Kaya lang sa ngayon po ay hindi na rin po yan available. Pero I'm sure na maglalabas po yan ng bagong modelo na soon ay i-display sa mga GWM showrooms. Sa number 11 naman po ay ang GWM. By the way guys, ang ibig sabihin nga pala niyang GWM ay Great Wall Motors. Isa rin po ito sa pinakamalaking automaker ng China. 1984 pa lang po ay nagmamanufacture na sila ng mga sasakyan. Pero dito po sa Pilipinas ay 2009 sila pumasok. Kung saan sa Alabang ang una nilang showroom. Sa ngayon, ang ino-offer po nila ay ang Haval H9. Isa po itong SUV na naghahalaga ng 1,999,000 pesos. At ang GWM Cannon Pickup na naghahalaga naman po ng 1.3 hanggang 1,498,000 pesos. Sa number 10 naman po natin ay ang Hiptech.
Ito naman po ang Premium Electric Vehicle mula sa GAC Group. 2022 nung itatag ang Hiptech, pero noon ang tawag pa po sa kanila ay Hyper. Ang focus po ng Hiptech ay yung mas technologically advanced, mas premium at mas expensive na mga EV. Ang ino-offer po nila ngayon sa Pilipinas ay yung Hiptech HT. Naghahalaga po yan ng 2.26 up to 2.58 million pesos. Sa number 9 po natin ay ang Ion. Ito po ang isa sa fastest growing EV brand sa buong mundo. Actually, pangatlo na po sila sa pinakamalaking battery electric vehicle manufacturer. Nauuna lang po sa kanila ng konti ang Tesla at saka ang BYD. At katulad po ng Hiptech, ito pong Ion ay sumasailalim din sa GAC Group. Inintroduce po sila globally noong 2018. Pero dito po sa Pilipinas ay noong September 2024 sila ni-launch sa Makati. Sa ngayon po, ang available dito sa Pilipinas ay yung Ion V na naghahalaga po ng 1,498,000 pesos. Sa number 8 naman po natin ay ang GAC. Since 2008 po ang GAC doon sa China. 2018 naman po nung pumasok sila dito sa Pilipinas under Legado Motors. Pero nung December 2022 ay naging distributor din nila ang Astara. Ngayon naman pong 2026 ay direkta na ang GAC International dito sa Pilipinas, kung saan ay isinama nga nila yung mga brands na Ion at saka Hiptech. Ang pinaka-popular po ng GAC ngayon ay yung GAC Enzoom na naka 1.5 liter turbocharged gasoline engine. Sa number 7 po natin ay ang Changan. 1862 pa lang po ay na-establish na ang Changan. Pero noon, ang produkto pa nila ay mga baril at ammunitions. 1959, nung magsimula silang gumawa ng mga sasakyan. 2019 naman po, nung pumasok sila dito sa Pilipinas, kung saan ay hawak sila ng Hyundai Asia Resources Incorporated or HARI. Nag-offer po sila ng mga SUVs at pickup. Pero ang pinakamurang mabibili nyo sa kanila ay yung subcompact sedan na pangtapat nila sa Toyota Vios. Yan po yung Changan Alsbin na naghahalaga ng 654 hanggang 743,000 pesos. Sa number 6 naman po natin ay ang Jetour. 2018 po itinatag ang Jetour na isang automotive brand under Chery Group. 2023 naman po official na nilaunch ang Jetour sa Okada, Manila. At ngayon po ay mabilis silang nagiging popular. Kasama po sa mga ino-offer nila dito sa Pilipinas, ang Jetour T2, Jetour Dashing, Jetour X70 Plus, Jetour X50, at saka yung very affordable nilang EV na Jetour Ice Cream EV. Sa number 5 naman po natin ay ang Chery. Isa po ito sa Chinese car brand na unang naging popular dito sa Pilipinas mula nung pumasok sila taong 2009. Pero doon po sa China ay since 1997 pa sila. Marami rin po silang ino-offer dito na mostly ay mga SUV katulad ng Tigo 7 Pro Hybrid, Tigo Cross, Tigo Grand Tour, Tigo Rev LE at Tigo Touring. Sa number 4 naman po natin ay ang Geely. 1986 po ay mayroon ng Geely, kaya lang ang produkto po nila noon ay mga refrigerator pa. 1997 po sila pumasok sa pag-manufacture ng sasakyan. At ngayon po ay isa na sila sa mga pinakamalaki at pinaka-successful na car manufacturer ng China. Marami pong car brands ang under sa Geely, kasama na dyan ang Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr, Lynk & Co, Galaxy, Radar Auto, Farison at Smart. 2014 po nung pumasok ang Geely dito sa Pilipinas. At ang pinakamabentang unit nila ay yung Geely Coolray na naghahalaga ng 989,000 pesos. Sa number 3 naman po natin ay ang MG. Originally, ang MG po ay isang British car brand. Since 1924 pa po ang MG. Pero pagdating po ng 2007, ito po ay binili ng SAIC Motor. 2018 naman po nung pumasok ang MG dito sa Pilipinas, kung saan naging maganda naman po ang pagtangkilik ng mga Pilipino. Ang pinakamabenta po sa kanila ay yung MG5 sedan at saka yung MG ZS na isang subcompact crossover SUV. Sa number 2 naman po natin ay ang Photon. Since 1996 pa po ang Photon sa China, kung saan ang mga ino-offer nila noon ay commercial trucks, vans, and buses. 2006 naman po sila pumasok dito sa Pilipinas. At sa ngayon po, ang pinakamabenta sa kanila ay yung Photon Harabas TM300, Photon Gratour MPV, at yung Photon Thunder Pickup. Last po sa listahan natin at number 1, syempre walang iba kundi ang BYD. 1995 po itinatag ang BYD sa China, pero noon ay factory sila ng battery.
2003 naman po ay binili nila ang isang naluluging automobile factory doon na nagngangalang Kinchuan at dyan po sila nag-start na mag-experiment, mag-develop ng mga una nilang models na karamihan ay mga wala pa sa ayos. Pero eventually, unti-unti ay humusay sila sa paggawa ng mga sasakyan. Hanggang sa pasukin nila yung paggawa ng mga hybrid at saka EV. Diyan na po sila lumago ng gusto. At ngayon po ay number 1 EV manufacturer na sila sa buong mundo. Dito po sa Pilipinas, 2013 pa lang ay mayroon ng BYD. Pero noon mga buses at saka mga forklifts lang ang mga binebenta nila. 2024 ay pinalawak po ang operation nila under AC Mobility. At sa ngayon po ay pangatlo na sila sa pinakamalakas magbenta na car company dito sa Pilipinas. Una ang Toyota, pangalawa ang Mitsubishi at sila ang pangatlo. Ang best-selling naman po sa BYD ay yung kanilang BYD Sea Lion 6 DMI na naghahalaga ng 1,598,000 at saka yung kanilang BYD Seagull na naghahalaga naman po ng 968,000 pesos. So guys, yan po yung na-research ko na 27 sa ngayon na mga Chinese car brands na nandito na sa Pilipinas. Asahan po natin na malamang madagdagan pa po yan sa future. So kung meron pa po akong mga nakalimutang banggitin ay ilagay nyo lang po sa comment section natin sa baba para tuloy-tuloy nating mapagkwentuhan. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!